Iniimbestigahan na ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno kung may pananagutan ang bus operator hinggil sa kaso ng pamamaslang sa live-in partner sa Nueva Ecija. Kaugnay niyan, ipinag-utos ng DOTR ang mahigpit na seguridad sa mga transportasyon lalo't inaasahan na ang holiday rush. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda live. Angelic, nakita nga sa audit ng Office for Transportation Security na wala pang bus operator sa security plan yung kumpanya ng bus kung saan nga naganap yung pamamaril sa Nueva Ecija. Samantala, Angelic, mayroon din rekomendasyon yung mga commuters group sa Senado at sa LTO para nga mas matiyak pa yung seguridad ng mga commuters. Sa harap ng investigasyon ukol sa naganap na pamamaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija, sinabi ng Office for Transportation Security na walang bus operator security plan na ipinasa ang kumpanya ng bus na sinasakyan ng mga biktima. Naglabas kasi ng standard guidelines ang OTS para sa seguridad ng mga pasahero sa pagbiyahe at ipinagpapasa nito ng sariling security plan ang mga operator na requirement bago makakuha o makapag-renew ng prangkisa. In fact, napuntahan na sila ng ating mga land auditors coming from the Office for Transportation Security at doon nga namin na pag-alaman na ang Victory Liner ay hindi pa po nakapag-prepare, hindi pa nakapag-submit sa OTS at ito ay alam po namin sa LTFRB. Nilinaw naman ng OTS sa bago pa ang insidente ng barilan na pag-alaman na walang security plan ang bus operator nang magsagawa sila ng audit bago mag-undas. Pero aminado ang OTS sa kalalabas lamang ng Memorandum Circular ukol sa pagbuo ng security plan noong Mayo noong nakaraang taon at nakatakda na anilang dumalo ang operator sa workshop ng OTS ngayong November 23 para malaman ang mga panuntunan dito. Dapat kasing higpit na ng seguridad sa mga paliparan ang ipinapatupad sa mga pampublikong sasakyan sa kalsada na may scanner sa terminal para sumala sa mga dalang bagahe ng mga pasahero. Example po dito, yung paglalagay nga ng CCTV camera, ang pagkakaroon ng inspeksyon na bago sumakay ng bus. Merong kagaya po sa airport na yan, yung pinapatupad natin dyan. Meron tayong metal detectors, meron pong x-ray, mga ganyan po. Sa terminal, meron na rin pong mga ganyan. May mga bus operators at bus terminals na nagpapatupad ng ganyan. Unti-unti po nating iniikot at marami na pong nakakatugon. Sinubukan na namin kunan ng pahayag ang bus operator ukol dito pero wala pa silang sagot sa ngayon. Pero ayon sa LTFRB, iimbestigahan na nila kung may pagkukulang ang kumpanya at dapat bang mapatawan ng administrative sanction. Meron po kaming Memorandum Circular on Safety Policies ng mga bus companies na dapat ay pinapatupad ko nila. So ang tanong ho namin, pinatupad ba ng bus company yung Memorandum Circular ng LTFRB sa mga pasahero na sasakay po sa mga ganitong pampublikong sasakyan? Hinihikayat naman ng OTS ang terminal-to-terminal na operasyon ng bus upang doon pa lang ay masala na ang mga pasahero. Sa insidente kasi sa Nueva Ecija ay pumara lamang sa pagitan ng ruta ng bus ang mga suspect. Pero para sa ilang mga commuters group, hindi maiwasan sa mga probinsya ang pagpara sa mga labas ng terminal. Kaya naman magpupulong sila ngayong weekend para irekomenda sa LTO at Senado na ipatupad ang paggamit ng mga handheld device sa mga bus para matiyak na walang ipinagbabawal na gamit ang pasahero pagsakay ng basa. Maliit lang naman ang presyo ng handheld eh. Hindi naman napakalaki kasi marami na ngayong modern na scanners na very effective din pero hindi napakataas ng presyo. Hindi katulad dati yung mga milyon ang presyo ng mga scanners. Ngayon po hindi. Yung may mga scanners nga po hindi umaabot na 1,000 eh. Dagdag pa ng commuters group, hindi rin dapat matakot ang mga pasahero dahil isolated case lamang ang nangyaring pamamaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija. Nakita po natin, targeted yung mga biktima. Pinag-aralan po ang kanilang kilos at talagang sinundan sila at mayroong dahilan kung bakit nangyari yon. Sa 70 years po na existence ng Victory Liner, ngayon lang po nangyari at sa tagal po ng ating history, ng ating mga pag-commute o mobility,
napaka maliit po ang statistics nung talagang nangyayari ng ganun. Pinag-aaralan na rin ng PNP ang muling paglalagay ng bus marshals, lalo na sa mga malalayo ang biyahe. Makikipag-ugnayan po tayo unang-una doon sa ating mga management po ng mga buses dahil we also have to take their position on this matter dahil itong kaso na ito is sabi nga kanina namang very alarming on our part at hindi ito yung unang pagkakataon na kinonsider natin na maglagay tayo ng mga bus marshals. Kung matatandaan nyo doon sa Mindanao nung nagsunod-sunod yung insidente doon ay naglagay tayo ng bus marshal. Pulis po yan, pwede po tayo maglagay ng uniformado o pwede rin namang maglagay tayo ng nakasibilyan as a form of preemptive natin para kasi kung although sabi ko nga kung pulis medyo magdadalawang isip ako kung meron akong gagawing masama but one of the consideration na ginawa din natin yan dun sa mga na-mention kong mga insidente ay naglagay din tayo ng mga secret marshals po. Angelic, nag-ikot tayo dito sa PITX. May mga CCTV naman sa mga bus, no? At kaya hinihikayat ng pamunuan ng terminal na sumakay lamang sa mga opisyal na terminal, lalo na ngayong holiday rush, Angelic, no? Kasi dito pa lang, pagpasok pa lang ng terminal ay may mga metal detector na at mayroon ding mga otoridad na nag-iikot, may mga sniffing dog na umaamoy sa kanilang bagahe bago nga umakyat ng bus at ayun nga, puno ng mga otoridad dito. Kaya naman tiwala sila, Angelic, na yung seguridad ng mga pasahero ay nabibigay. Angelic. Okay, paano nga ba nakakuha ng prangkisa itong operator na ito kung wala silang security plan na isang requirement naman pala? Yes, Angelic, katunayan, no, ang sinabi ng OTS, hindi ito yung ever since na requirement para nga makakuha ng prangkisa. Gaya nga ng sinabi nila, last year lang, May 2022 lamang ito ipinatupad. Kaya naman yung mga operator ay hindi pa nakaka-comply sa ngayon. Ang nagkataon nga lang, naunahan sila ng trahedya. Kaya naman, Angelic, ay binigyan diin ng OTS, no, yung kahalagahan na magkaroon ng security plan para nga makapaghanda na sa mga ganitong insidente. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.